Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang part 2 ng inyong reading for 2026. So this is about your money, career, finances. Tingnan natin ang energy ng inyong kaperahan ngayong 2026. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung account ko, Mr. Queen PH. Pag merong nag-message sa inyo na nag-o-offer ng kung ano-anong services, hindi po ako yon. Kasi hindi po ako magme-message sa inyo to offer yung mga services. Kayo po ang magme-message sa akin. Okay? At i-check nyo rin yung account ng nagme-message sa inyo. Okay? Meron tayong official na mga accounts sa TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Okay? Ang daming mga scammers dyan. Mag-ingat po. Meron tayong link sa comment section or sa description kung gusto nyo mag-book for a private reading. Okay, so Aquarius, anong energy ng kaperahan nyo ngayong 2026? Kaperahan energies for Aquarius. Descendant invitation. So, pwedeng merong mag-offer ng partnership. Business partnership or investment sa inyo ngayong 2026. Or kayo mismo yung mag-offer na yan. Pwedeng kamag-anak nyo, someone within the family. I also see you strengthening your financial independence or financial stability. Gusto mo mas maraming ipon ngayong 2026. Energy ng past, so pwedeng meron kang babalikan na dati mong source of income, trabaho, business, career, na sa tingin mo best time to ngayong 2026 na gawin ulit yon. Minsan kasi halimbawa, wala ka lang time na gawin yun. Like, it's a side hustle or source of income mo na napagod ka lang, kaya itinigil mo. Pero naisip mo na, okay, subukan ko nga ulit. Ganon. So, pwedeng magta-try ka ulit. You're gonna give it a try. Let's see what else, Aquarius. Oh, the Fool. This is your energy. This is merong rito, freedom, no? Kalayaan. Kalayaang magawa yung gusto mo. Kaya siguro yung iba sa inyo, you're focused on having financial independence. Kasi pag financially independent ka, kahit pwede mong gawin or malaya kang gawin yung gusto mo kasi hindi ka nakaasa sa iba. Some of you also ay magte-take ng risk. Pwedeng magte-take kayo ng risk sa business partnership, mentorship, yung bang may nag-guide sa'yo sa mga sisimulan mong business, trabaho, or career. Or yung iba naman, magte-take kayo ulit ng risk sa isang opportunity dati na wherein kumita kayo ng pera. Susubukan nyo ulit. Oh, wow! This is going to bring you prosperity, 10 of Pentacles. Oh, 'di ba? Alam niyo makahanap lang kayo ng matinong partner, like business partner, business coach, or someone na nagme-mentor sa iyo sa work, sa career mo. Nako, magiging maganda ang takbo ng kaperahan mo, ng source of income mo, ng career mo ngayong 2026. You have the Three of Swords. Nako, merong heartbreak. Yun lang. Parang may disappointment dito sa isang mahal sa buhay or family member. Pwedeng may kinalaman to sa pera, na na-disappoint ka sa ginawa niya sa'yo. Pagdating sa pera, pwede ring may inaasahan ka sa kanya. Like for example, inaasahan mo na tutulungan ka niya, susuportahan ka niya, pero hindi pala. Ayan, may disappointment. Oh, you have the Sun. Alam nyo, even if may disappointment dito, babangon ka ulit eh.
Yung ba parang hindi ka basta-basta magpapaapekto sa mga taong kumukontra or nagiging balakid or sumasabotahe sa mga plano mo, sa trabaho mo, sa career, sa business mo. Kasi alam mo, ikaw mismo sa sarili mo, kayang-kaya mo. May times lang talaga na parang natatakot ka. Kaya sinusubukan mong may kasama. Oo. Pero kaya mo on your own. You have the strength, the confidence that you need. Okay? Five of Wands. Oh, you're going to be very competitive. I think meron sa inyo rito na ang tingin sa inyo ng iba nyong kamag-anak or mahal nyo sa buhay or malapit sa circle ninyo is competition kayo. Oo. Yung bang tipong pag meron kayo kasing ginagawa, nagiging successful agad. Tapos parang feeling nila, kailangan nilang tapatan yun. So, ang tendency, yung iba, may betrayal o kaya hindi ka nila sinusuportahan. Kaya, may disappointment dito na tipong hindi mo naman alam na yun pala yung reason. Pwedeng ayaw nila na maungusan mo sila, malagpasan mo sila. Kaya hindi na lang sila magsusuporta. Syempre, ma-disappoint. Bakit ganun? Akala mo, ayaw lang nila, yung pala talagang sinasabotahe ka. You have the Nine of Cups. Alam nyo, redirection kasi yan. Meron kayong fulfillment. May matutupad na wish sa inyong mga plano. Especially dun sa babalikan nyo, no? Babalikan nyo na source of income. Halimbawa, dati, nagtinda ka ng kung ano-ano habang may trabaho ka. Tapos, binitawan mo yung pagtitinda, nag-focus ka sa trabaho, kaya lang na-stress ka na. O ngayon, pwedeng wala kang work, o kaya nag-iba na yung work mo, kaya susubukan mo ulit na magtinda, mag-business, ganun. Another opportunity yan. Let's see. May satisfaction kasi rito. So, I think, may enjoy mo yung, competition. Self-discipline. O, yung iba sa inyo, wala kasi kayong disiplina pagdating sa pera, pagdating sa pag-handle ng finances ninyo. Kailangan niyo rin, ma-master nyo yan. Kasi pag na-master nyo yung self-discipline, ay grabe, ang dami nyong kayang ma-achieve. Innovative or innovative thinking. Wow. That makes sense kasi Aquarius energy yan innovative, no? So, maaring meron kayong mga creative ideas na susubukan nyo. Na isang idea lang. Tapos, na-realize nyo na, itong babago sa buhay ko. Pwede kasing hindi pa yan nag-e-exist, no? Or naniniwala ka lang talaga sa kakayanan mo, sa idea na yun, kaya ipupurso mo. Wealth visualization. Isa sa makakatulong sa inyo is yung pag-visualize ng kayamanan na gusto mong ma-achieve. Yung parang hindi lang sa visualize, raramdamin mo rin. That's how you manifest things. Yung if you feel mo, no, using your senses, para mas madali mo siyang ma-manifest. Career passion. So, one thing na very important rin sa inyo na kailangan yung trabaho nyo, yung ginagawa nyo, yung source of income nyo is something that you love doing. Na passionate ka doon. Kasi alam nyo, kapag passionate kayo sa ginagawa nyo, hindi siya nagmumukhang trabaho para sa inyo. Kasi nga nag-e-enjoy ka. 'Di ba? So, yun yung hanapin nyo. Saan kayo mag-e-enjoy? Saan kayo mas totoo, no? Na kapag ginagawa nyo, you feel authentic. You feel like you're being true to yourself. Pay attention to your dream time. Messages of guidance are drifting in. So, yung iba sa inyo, yung mga panaginip nyo mas magiging clear. So, itong panaginip na to, yan yung magbibigay sa inyo ng guidance. O kaya naman may mga messages or signs, senyales na pagbibigay ng direction sa'yo, anong path yung tatahakin mo. The magical and unique qualities of your untapped potential are unfolding now. Yes, nag-unfold yung iyong untapped potential.
Ibig sabihin yan, marami ka pang kakayanan, abilidad, skill set na hindi mo pa na-discover. So, it's time for you to discover that ngayong 2026. You're going to let go of others' thoughts. Oh, ayan, and opinions. Hindi mo napapansinin kung ano yung opinion ng tao sa'yo. It is time to embrace who you really are. Yes, pagiging totoo sa iyong sarili. 'Di ba? Mas madaling kumilos kapag hindi mo iniisip yung sasabihin ng ibang tao at nagpapakatotoo ka lang. At ma-attract mo rin yung mga taong ka-wavelength mo, same ng vibes mo, ng energy mo. Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.